First Corinthians chapter 2 verses 1 to 2. And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you. I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Magandang araw, at tatalakayan pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang homiletics. Ito po yung continuation ng ating katuruan kahapon. And hindi naman continuation pero interconnected with our discussion or our topic yesterday. And sa kung kahapon po kung paano tayo gumawa ng ating preach. Ito naman ay kung paano natin i-deliberate sa ating mga people o sa ating pinagpipreachan yung ating mga salita o yung wisdom of God. At yung una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Asa Locampo ay preaching is not about style, hype, or charisma. Yung preaching po, hindi po ito estilo o pagpapakita ng kakayahan o yung galing sa pagsasalita o yung pagiging charismatic ng tagapangaral o yung preacher. Yung pinakamalaga po sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, hindi po lahat yun. Kaya hindi po pagtatanghal o entertainment o yung mga palabas yung nagiging sukatan ng tagumpay ng isang sermon. Ayun pala, sermon, nakalimutan ko po yung term, yung sermon o yung preach, kundi yung katotohanan ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe po ay tungkol sa ating Panginoon sa Kristo at yung kanyang krus, at hindi yung pagsasabuhay ng mga pamantayan o yung mga standard ng mundo na tumututok po sa personal o popularidad o yung kagalingan ng isang tao. Kasi lahat naman tayo dito guilty na kapag boring yung nagpipreach, parang wala rin sa atin, hindi natin ini-internalize kahit may point naman at valid naman yung kanyang mga sinasabi at biblically accurate naman, though hindi 100% pero in the standard just biblically accurate, pero binabaliwala natin dahil boring salita. And meron ding preacher na magaling salita pero yung minsan yung sinesermon ay hindi accurate in terms of biblical. So as a mananampalataya, mag-stick po tayo sa Bible. Syempre hindi yung sermon po kasi yung preach o yung salita ng Diyos ay hindi for entertainment purposes. Ito ay for wisdom o para mas matutuhan natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Yung nangangaral o yung pangangaral po ay isang bagay na nakaugat sa pagpapakumbaba, yung pagiging humility at sa pagkilala ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Yun po yung pinakamalaga, hindi po yung nagdadala nun. Yung preach po ay hindi entertainment, it is for wisdom. It is for us na mananampalataya para malaman natin yung salita at para mas ma-dive natin ito deeper, para mas hindi lang maging knowledge yung ating kaalaman about sa ating Panginoong Diyos, kundi maging wisdom na apply natin sa pang-araw-araw nating mga buhay, hindi lang basta kaalaman. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Asa Locampo ay preaching is telling God's truth, not opinions. Ang pangangaral po ay hindi isang pagkakataon para maibahagi o magbahagi ng mga personal na opinion o idea ng tagapangaral. Tandaan po natin na yung sermon ay hindi lang sa tawag dito, opinion, hindi lang nakafocus sa opinion ng isang tao, kasi yung sinishare po nilang word ay word of God, hindi po ng kanilang sariling salita o sariling opinion, kundi absolute word of God. Dapat hindi nagbabago, dapat hindi ito nag-change dahil yung pananaw mo in religious ay iba. Dapat po nag-i-stick tayo sa truth, hindi sa opinion ng tagapangaral. Pinapakita po nito ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos ay isang paghatid ng katotohanan mula sa ating Panginoon Diyos, at hindi entertainment, hindi ito palabas, hindi ito para magpasaya ng mga tao. Ito ay para ipabatid sa kanila o ipaalam sa kanila yung katotohanan, hindi isang payag ng mga sariling pananaw
o opinyon ng isang tao o ng nagsisermon. Ang pagkakaiba po ng opinyon at ng katotohanan ay mas malalim sa context po ng Christianism. Yung mga opinyon po ay nagmumula sa tao, habang yung katotohanan ng ating Panginoon Diyos naman po ay walang pagbabago mula noong una hanggang sa kasalukuyan, at may kapangyarihan upang magbago ng buhay. Kaya kahit nag-iiba-iba po yung preacher, iba-iba yung nagsisermon, dapat yung sinisermon nila i-stick pa rin kung ano yung sa Bible, o yung accurate pa rin kung ano yung nakalagay sa Bible. Hindi ito for entertainment, hindi ito for their opinion, kundi for the Bible. Kung ano yung truth na nakalagay sa Bible, yun dapat yung kanilang isinisiwalat sa mga tao. Yung isang tao kung tunay, yung isang tunay po na tagapangaral o preacher o taga-sermon ay hindi naglalayon na magbigay ng mga makinang na idea, kundi magturo po ng prinsipyo at doktrina na nagmumula po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon Diyos. Hindi ito to entertain your o yung audience, hindi ito to sa parang ano din tawag dito, sugar coat the word of God to them. Hindi ito to tawag dito to satisfy what they wanna hear, kasi yung katotohanan mula po sa ating Panginoon Diyos ay maaaring nakakasakit sa atin, kasi truth yun eh. Sabi nga sa diba, kasabihan, truth hurts. Walang minsan yung katotohanan yun pa yung mas nakakasakit para sa atin, and yun dapat nating tanggapin, kasi lahat ng tao nagkakamali. Walang taong perfecto, kagaya nga po sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, no one came to this although humans fall short to the standard of our Lord. Walang nakaabot sa standard ng ating Panginoon Diyos. Kaya tanggapin natin na we are not perfect. Tanggapin natin yung katotohanan na isinisiwalat ng Biblia, at i-internalize natin ito para kapag tawag dito may sinasabi yung taga-sermon sa atin na katotohanan mula sa Biblia, ay matanggap natin. Tanggapin natin na we are not flawless. Tanggapin natin na as a human, we are born naturally to be imperfect. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastoral sa Ocampo ay preaching means being a mouthpiece of God. Ang pangangaral o pagsisermon daw po ay hindi isang personal na pagninilay lamang, kundi ito po isang responsibilidad na kumakatawan sa ating Panginoon Diyos at nagsasalita ng kanyang pangalan o sa kanyang pangalan. Bilang isang mouthpiece po ng ating Panginoon Diyos, ang layunin po ni Pablo o ni Paul ay maging tapat sa ipinagkatiwala sa kanya, magkaroon rather ng integrity as a disciple, na magsasalita po ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, o magsisiwalat o mag-share ng salita ng ating Panginoon Diyos, upang yung mga tao ay makarinig ng kanyang kalooban at hindi ng kanyang sariling pananaw. Yung i-share niya po dapat ay yung kalooban ng ating Panginoon Diyos, kung ano yung itinuturo sa kanya o yung gustong ipabatid na ating Panginoon Diyos sa ating mga tao, at hindi yung kanyang sariling opinion o ng kanyang sariling pananaw. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, iwasan natin kung tayo man ay nagpipreach o nagsisermon, iwasan natin na yung ipipreach natin is for our own opinion lang, o yung mga kung ano yung sa tingin natin ay tama, kasi may standard po tayo ng tama, which is the Bible. Kung ano po yung nakasulat sa Bible, yun po yung i-preach natin. Huwag tayong huwag tayong lumabas para lang ma-entertain yung audience natin, na magsisiwala tayo, mag-preach tayo ng out of context o ng tawag dito ng based on our opinions o base sa ating mga pananaw. Speaking of context, tinalakay na ito kahapon, and napakahalaga na ito. Kung gusto nyo pong malaman, scroll nyo lang, nakapublic naman po yung aking mga post. Scroll nyo lang sa May 11, and andun po yung aking natutuhan kahapon sa katuruan ni Pastor Russell Ocampo. Kaya mabalik tayo, ang bawat tagapangaral po o yung mga
taga-sermon ay tinatawag na maging tagapagsalita ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos, at ito po ay isang seryosong responsibility na nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.